Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin luwal ating biyaya at lilikas sa ating nagugupiling sasanay hahanguin. Alleluia, alleluia, gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa pag-asa nagpupuri-puri. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos
dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Tayo po ay magpapatuloy ng ating mga pagpupuri sa maluwalhati at banal na pangalan ng ating pong Panginoong Hesukristo. Awitin po natin ang bilang 19 sa ating pong mga himnaryo. Iingatan ko ang utos ni Jesus na sumako, buhay kong kanyang tinubos, sa kanya ihahandog. Ingatan ko ang utos ni Jesus na sumako, hanggang ako ay mapuspos ng biyaya at pag-iro. Ihahandog ko ang buhay, buong lakas at yaman, pagkat siya ay namatay, sala ko ang dahilan. Iingatan ko ang utos ni Jesus na sumako, hanggang ako ay mapuspos ng biyaya at pag-iro. Sala ko'y kanyang pinawi, puso kong nalugami, siyang sa akin nagtangi, sa buhay ko'y nagari. Ingatan ko ang utos ni Jesus na sumako, hanggang ako ay mapuspos ng biyaya at pag-iro. Patuloy po nating papurihan, sambahin, luwalhatiin ang ating Panginoon Diyos ng ating buong puso, buong lakas at ng ating buong buhay. Huling awit, mga kapatid, numero 79 sa atin pong mga himnaryo. Tayo ay humayot, ating ipangarap, Ebanghelyo sa lahat ng kinapran. Ang manampalataya at mabautismuhan, ligtas na ligtas ang kapahamakan. Tayo ay ligtas, tayo ay ligtas sa kapahamakan.
ibon ni Satan, tayo ay ligtas. Sa Iglesia ng Diyos, inaanyayahan lahat ng tupang sa landas na ikaw. Kanyang titipunin sa isang kulungan, si Jesus ang ating pastor na tunay. Tayo ay ligtas, tayo ay ligtas, sa kapahamakan tayo ay ligtas, tayo ay ligtas, tayo ay ligtas, sa ibon ni Satan tayo ay ligtas. Sa Iglesia ng Diyos ay masusumpungan ang kapatawaran ng kasalanan, at tayo ay ligtas doon sa karimlan, kaya halina sa katotohanan. Tayo ay ligtas, tayo ay ligtas, sa kapahamakan tayo ay ligtas, tayo ay ligtas, tayo ay ligtas, sa ibon ni Satan tayo ay ligtas. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Magsitayo tayo mga kapatid, awitin po natin ang unang estropa at koro po lamang ng numero 78 sa atin pong mga imnaryo. Panginoon, naming sumasalangit, ang bayan mo ngayon nakatripon, napupuri, napapasalamat sa buhay na aming naranasan. Nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos na nagliligtas. Pinupuri ka ng buong galang, dakila ka amang liyag. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ikaw po ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, sagana ka po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan.
Panginoon, na ikaw po ang nag-iisa at buhay na Diyos. Pinagtapatan, pinaglingkuran hanggang kani-kanilang kamatayan ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel. Ikaw rin po ang naawa na habag. Tumawag sa aming mga magulang, pinagtapatan ka po nila ng buong puso, buong buhay, buong lakas at buong pag-iisip hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Amen. Panginoon, sa pangalan mo pong Kristo Jesus, masusulyapan mo po kami muli sa silong ng aming mga dampang tahanan. Pangunahin na nga po dito sa iyong bahay-sambahan sa Los Angeles, California, at gayon din po sa bawat tahanan ng iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo po at sa iyong katotohanan sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, maging sa bawat tahanan po ng aming mga kaibigan na araw-araw po ay patuloy mong idinaragdag sa mga hindi na mabilang na mga kaibigan namin na nakikinig din naman ng iyong mga banal na aral. Panginoon po naming Jesus, itinitiklop namin ang aming mga tuhod sa napakabanal at napakasakdal mong pangalang Kristo Jesus. Pagkatapos pong kami magpailang lang ng aming sama-samang tinig ng pag-aawitan, inihandog namin sa iyong banal na kaitaasan. Bagaman ang aming mga tinig ay hindi po marilag sa iyong pandinig, nagmula po at nanggaling sa kaibuturan ng aming mga puso, sinasampalatayanan po namin, tinatanggap mo po na tulad sa isang masarap na samyo sa iyong banal na harapan. Panginoon po naming Hesukristo, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mo pong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na mga katotohanan. Amang banal, maraming salamat po sa iyo. 7 mga araw, ang napakamatulin mo pong pinalipas sa buhay ng bawat isa sa amin. Wala ka pong binawian sa amin ng aming mga hiram na buhay. Pinananatili mo ang aming kalakasan at ang aming mga kagalingan, at kung bagaman kami man ay pinasapitan mo ng iba't ibang karamdaman, ng luha, kalumbayan na mga pagsubok sa aming pananampalataya, ipinagpapasalamat namin, Ama, dumalangin kami sa iyo. Tumawag kami, Panginoon, dininig mo ang aming mga samo at ang aming mga pananalangin. Dinalaw mo kami sa aming mga tahanan, hinipo mo ang aming pangangatawan. Salamat, Panginoong Jesus, pinalakas mo kaming muli at pinagaling. Binigyan mong kalutasan ang lahat po ng aming mga suliranin sa buhay. At higit po sa lahat na aming ipinagpapasalamat, patuloy mo po kaming pinagtitiisan, pinagtitiyagaan, tinuturuan mo, inaaralan, dinaragdagan mo ang aming mga pananampalataya na minsan po lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Panginoon po naming Jesus, nalalaman mo kung papaano isinakabuhayan namin ang 7 araw na nagdaan. Hayag sa iyo ang marami naming kalikuan. Wala kaming maililihim sa iyong makapangyarihang paningin. Gayon man, Panginoong Jesus, idinadalangin namin sa iyong kung kami man ay nagkulang, nagkasalat na kalimot, hindi pa kami nakaabot sa iyong banal na kaluwalhatian, ituring mo na lamang pong kabiglaanan, kabangmangan at mga kagipitan ng iyong mga lingkod, lalo na nga po ng maraming aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan at mga kapatiran, na nasa kani-kanila pang mga kamuraan at kabataan ng kanilang pangangatawan at ng kanilang puso at isipan.
Ama naming Diyos, nakikiusap kami sa iyo, alang-alang po sa dakilang linggo ng umagang ito. Patawarin mo po kaming lahat sa amin pong mga nagawang mga kasalanan. Ama banal, pinagpapasalamat namin sa iyo na patuloy mo ring iniingatan, pinagpapala, binibigyan ng magagandang kabuhayan. Ama, dinggin mo nawa ang aming mga pananalangin. Una na nga po, naming dalawang mag-asawa, na naway patuloy mong pakaingatan ang aming mga anak, ang aming mga mahal sa buhay, at ang lahat ng aming mga kapatiran sa laman. At sa umagang ito'y dinadalangin namin ang lahat ng aming mga kasama sa paglilingkod sa iyo, na patuloy na po kaming nagsisitanda at nalalaman naming malapit na rin ang araw ng aming pagtulog sa aming mga libingan. Panginoon naming Diyos, sa umagang ito, ibangon mo po sa aming kalagitnaan ang dalawa sa iyong hamak na alipin. Tulungan mo pong sila'y maging mabuting kasangkapan. Linisin mo po ang kanilang pagkatao, ang kanilang puso at isipan. Ama naming Diyos, ilagay mo nawa ang iyong tinig sa kanilang mga labi at sa kanilang mga bibig. At kung dumating sa amin ang iyong mga aral, huwag maging matigas ang aming mga puso't kalooban. Papasukin ka namin sa aming mga puso. Manahan ka po nawa sa amin. At sa huling araw na ito'y marami pang mga labi ang sasambat pupuri sa iyo. Makikita mong nanunumbalik sa iyong banal na iglesia. At sa ikalawang pagparito mo po'y sama-sama kaming makapasok doon sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amen. Aman Diyos, habang kami nakikinig, hipuin mo po kami. Bigyan mo pa kami, Panginoon, ng matatag na mga pagkaunawa, pagkakilala. Dagdagan mo po ang aming karunungan, ang aming mga pananampalataya. At kami nga po na mayroon pang ng mga katandaan sa buhay, ang iyong hamak na lingkod. Gayon din po si kapatid na Rosita, si kapatid na Prospero at Glenda, si kapatid na Concepcion. Gayon din, Ama naming Diyos, si kapatid na Rogelio, si kapatid na Ekspektasyon, si kapatid na Robert at Mercedita. Maawa ka po sanang dagdagan mo pa kami ng maraming mga araw, ng maraming mga taon, ng buhay, kagaling at kalakasan. At ang mga araw na ito'y magugulamang namin sa paglilingkod sa iyo ng aming buong puso, buong isip, ng aming buong buhay. Ama naming Diyos, kami po'y nananalig. Nasa umagang ito'y hindi mo po kami titiisin na kung matanggap na namin ang iyong mga banal at dalisay na aral, kami po iyong babasbasan at bebendisyonan at itutulot mong ang iyong mga pagpapalat pagliligtas tumagos hanggang sa aming mga sangbahayan, sa aming mga mumunting mga ari-arian na mapalayo rin naman sa mga sunog, sa mga lindol, sa malalakas na ulan, sa mga baha at sa mga daluyong, sa kamay po ng pamahalaan, sa mga digmaan, sa mga magnanakaw, at sa lahat po ng nangakaumang na mga kapanganiban. Amang banal ang lahat po ng ito, isinasamo namin at ipinapakiusap, idinadalangin po namin, at aming sinasampalatayanan, iyo pong ibabasbas sa amin sa pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakai kailanman. Amen. Atin na pong ihanda ang ating mga kaluluwa. Tawagin na po natin ang ating mga asawa, mga anak, mga manugang, mga apo. Huwag po nating ikakahiya ang pangalang Panginoong Jesucristo. Kapag ikinahiya natin ang Panginoon, ikakahiya rin niya tayo sa araw ng kanyang ikalawang pagparito. Kung sinasabi natin tayo'y mga anak ng Diyos, ipakilala po natin sa Diyos na tayo nga ay kanyang mga anak at nakikilala natin siya na nag-iisa, buhay na Diyos. Ipakilala natin na buhay sa ating mga sarili ang pagiging anak ng Diyos. Maging sa pag-aawitan, sa pananalangin, lalo na nga sa pakikinig. Makinig tayo sa mga aral ng ating Ama, sapagkat sa pakikinig at sa pagsunod, mga magulang,
ang Panginoong Diyos ay nalulugod sa atin, at kung nalulugod ang Diyos, daragdagan niya ang ating mga araw dito po sa napakagulo at mandarayang sanglibutan. Ipinagkakaloob ko na po sa inyo, ang unang magsasalita si kapatid na Prospero, atin po siyang pakinggan. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo, muli po ang inyong abang lingkod ay bumabati sa inyong lahat, mga minamahal ko pong mga kapatid, at sa inyo na amin ding mga ginagalang na mga kaibigan ng isa pong banal na kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sa banal na kasulatan po sa aklat ng Mateo sa Kapitulo 24, ano po ang minagaling o minarapat ng Diyos? Nang ang ating Panginoong Jesucristo po ay sumasagot sa napakaraming mga itinatanong ng mga Saduseo, ng mga Eskriba at ng mga nakikinig sa Kanya noong siya ay nangangaral. Isang Eskriba po ang nagtanong sa Kanya ng ganito. Ang wika po sa Marcos 12:30, ganito po ang kanyang isinagot sa tanong ng isang eskriba. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-ibig mo at ng buong lakas mo. Buong pag-iisip mo. Ano po ang nasa saad sa banal na kasulatan? Ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. Marahil, doon po sa nabanggit ko sa aklat ng Mateo Kapitulo 24, bakit nagkakaganon? Dito, dadalhin natin ang isa sa tuwirang masasabi nating napakalaking kasalanan ng mga tao. Bakit? Sapagkat ang Diyos na sinasabit lubusan naman nilang pinaniniwalaan na halos lahat naman ng mga tao ay tuwirang nakikisa na mayroong isang Diyos. Dadapwat dito sa sinagot ng ating Panginoong Jesucristo, tanungin natin ang ating mga sarili, tayo kaya ay tuwirang nakasusunod sa kanyang utos na ito? Kaya nga po, let me read in English ang suheto po ng ating pag-aaralan sa King James Version. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. Amen. Ito ang pangunahing utos. Ito ang pangulong utos na binanggit ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, ayon mismo sa ating Panginoon, ano po baga ang Diyos at ano po ang pinakananais na utos ng Diyos na ating lubusang ipakita, ipadama at gawin sa Kanya? Ano po ang hinahanap ng Diyos sa lahat ng mga tao, lalo na po sa atin na mga nakikinig ngayon? Pakinggan ninyo, at ang tanong din natin ito, hayaan natin ang Diyos din sa pamagitan ng isa sa Kanyang mga apostol ang sumagot. Dito po sa aklat ng Marcos sa Kapitulo 12:28, sa unang bahagi, ganito po ang ating pasimulang babasahin upang lalo tayong mga liwanagan. At lumapit ang isa sa mga eskriba. Tinanong siya, ano baga ang pangunahing utos sa lahat? Ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo ay ito nga pong nasa 12:29. At sumagot si Jesus, ang pangulo o ang pangunahin ay ang pakinggan mo, o Israel, lahat
ng mga tao, lahat ng bansa. Ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Ang ibig pong sabihin, bago po tuwirang sagutin kung ano yung pangunahing utos, our Lord Jesus Christ has emphatically shouted and emphasized that God is only one. Iisa po ang Diyos. Tandaan po natin yan, mga minamahal po naming mga kaibigan at sa mga bagong nakikinig. Ano po ang sinasabi? Ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. At sa sumunod na talata, dito rin po sa Marcos 12:30, dito nga po pumapasok ang suheto ng ating pinag-aralan. At ang iisang Diyos na ito, paano natin ipakikita ang ating tuwirang pagkilala, pagsunod, pagsamba sa Kanya? At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo. Amen. At ng buong kaluluwa mo. Amen. At ng buong pag-iisip mo. At ng buong lakas mo. Amen. Ano po ang ibig sabihin nito, aming mga kaibigan at mga tagapakinig? What does this praise simply mean to each and every one of us? Dito po, napakaliwanag na sa ating buong pagkatao, sa atin po mismong tuwirang sariling pagkataong ito, ang atin pong lubusang pisikal at espiritual na nasa sa atin. Ito ang tuwirang itutuon natin, ipaglilingkod natin, at tuwirang isasampalataya natin sa ating dakilang Diyos sa pamamagitan nga po ng ating buong puso, ng ating buong kaluluwa, ng ating mga pag-iisip, at ng ating buong lakas. In everything that is in our body, this must be focused in praise and worship of just one God, sa iisa po lamang na Diyos. Ito po ang pangunahin, ang prinsipal na tuwirang ipinaliwanag ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po dahil dito, papaano po baga naman ang pag-ibig sa Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas, ayon din po sa mga banal na kasulatan? Dahil maitatanong, Mr. Gonzales, napakadali nga pong sabihin yan. Pero ang tanong po paano po? Kami naman po nagbabasa naman po kami. Kami nga ho sa dami ho ng aming mga dinarasal, inaabot kami ng 2-3 oras. Ito hong aming mga tuhod talagang makapal na sa aming kaluluhod. Mula ho dun sa labas ng aming simbahan talaga hong kami nakaluhod papunta doon sa altar na aming dinadalanginan. Ganoon po ba? Ano po ang ating tanong? Papaano po baga naman natin tuwirang masasamba, mapaglilingkuran, masasampalatayanan ang tunay at nag-iisang Diyos? Simula pa rin po sa kasaysayan ng bansa ng Israel, sa matandang tipan, at ito na rin po ang utos ng Diyos, pakatandaan ninyo. Mismo po, pakinggan ninyo sa aklat ng Deuteronomio. Ganito po ang nasa sa 6 at ang versikulo ay 4. Ang sabi po ron, dinggin mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Iisa ang Panginoong Diyos. Tuwiran po, ipinakilala na rin po nung kapanahunan ng Israelita po mismo, ng bansang Israel. At sa 6:5, at iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ngayon, sa kabila po ng tuwiran na na utos na ito na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan po ni Moses
sa kanyang bayang Israel. Mayroon pa po bang isang tuwirang ipinag-utos ang Diyos? Pakinggan po ninyo sa bansang Israel. Basahin po natin dito po sa aklat ng Leviticus sa kapitulo 26 at ang bersikulo ay 1. Ganito po ang ating mababasa. Itutuloy po natin sa 5 maliban na lamang po sa talatang 2. Ganito po ang ating mababasa. Huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga Diyos-Diyosan, ni magtatayo kayo ng larawang inanyuan o haligi, ni huwag kayong maglalagay ng batong inanyuan sa inyong lupain upang inyong yukuran yaon, sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos. Bukod po sa emphatically emphasizing that there is only just but one God, sinalita pa rin po at ibinilin kay Moses na sabihin sa kanyang bansang Israel na huwag kang gagawa ng mga Diyos-Diyusan. Huwag kang magtatayo ng mga rebulto. Huwag kang magtatayo ng mga bantayog. Huwag mo silang yuyukuran. Huwag mo silang dadalanginan. Bakit? Ano pa po ang nais ng Diyos? Pakinggan ninyo sa 3 at ganito po sa pagpapatuloy. Kung lalakad kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at iingatan ninyo ang aking mga utos at inyong tutuparin, ay maglalakpak nga ako ng ulan sa kapanahunan at ang lupain ay pakikinabangan at ang mga kahoy sa parang ay mga bubunga at ang inyong pag-iik at dito po sa huling bahagi ng 5 at kakanin ninyo ang inyong pagkain na sagana at tatahang kayong tiwasay sa inyong lupain. Amen. Ito po ba ang nangyayari una tigit sa ating bansa? Bakit nagkakaganyan ang bansa nating Pilipinas? Bakit nagkakaganyan sa Africa? Bakit nagugutom sa Israel? Bakit nagugutom ngayon sa Bangladesh? Bakit nagugutom ngayon sa napakaraming mga bansa? Lalong-lalo na rin din dito po sa tinatawag na South America na puspos ng na ang relihiyon dito ay katulad din ng relihiyon na ating kinagisnan. Puro Katoliko. Sumasamba sa larawan. Dito po sa South America, nakatandaan ninyo, hindi lamang nagtitindig, hindi lamang puspos ng kaguluhan, ang mga bansang ito, santambak po rito ang mga rebelde sa kanya-kanyang mga bansa. Meron po akong kaibigan, dito, Salvadoran po, kaya po nakarating dito sa Amerika, dahil ang kanyang mga kamag-anak ay dinukot ng mga taong labas na katulad din ng ating mga kababayan dyan sa Pilipinas. Kung meron tayong NPA, sila man, meron din silang katumbas ng mga NPA. Dapat anong sabi ng banal na kasulatan, bago pa rin sa kapanahunan ng bansang Israel ng ating Panginoong Jesucristo, huwag na huwag kang gagawa ng mga Diyos-Diyusan. Ang minamahal naming mga kaibigan at mga tagapakinig, masdan ninyo maging ang inyong mga paaralan. Pagpatawad, dahil dapat wala akong sama ng loob sa mga graduate sa UST. Ilang rebulto ang meron dyan? Pangalawa, meron ba simbahan dyan? Ilang rebulto ang nasa loob ng inyong simbahan dyan? Sa Quiapo, and this I can never forget. Bakit po hindi ninyo ito napapansin? Yan pong tinatawag na bakod yan sa simbahan sa Quiapo. Yan simbahan sa Quiapo. Tanungin nga ninyo, yung mga mangangaral ninyo dyan. Bakit po merong mga rebulto ng tinatawag na baka? Sipin ninyo, rebulto ng baka meron dyan.
at sa loob, sangkaterbang mga ribulto. Samantalang napakaliwanag sa banal na kasulatan sa Exodo nang sabihin ng Diyos kay Moses, isabihin mo sa kanila na huwag gagawa ng anumang bagay na kanilang naiisip na nasa langit. Yung po lamang salitang huwag nang gagawa. Kasalanan na po, ayaw na ng Diyos. Abay, hindi lamang gumawa. Kung hindi tuwirang, pinaglingkuran, dinalanginan. Diyan sa Quiapo, pagka nakahiga, pag hindi piyesta, pinupunasan, hinahalikan, binubulungan. Pinagpuprosesyon. Pagkatapos, pinagpuprosesyon pa. Alam niyo, basahin ninyo, Isaiah 45. Kung anong ginagawa dyan, kung anong ginagawa ninyo, yan po nasulat na. Mga 1,500 taon bago pa po magkatawan tao ng ating dakilang Diyos sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Isinulat na po yan. Dadapat hanggang ngayon ay ginagawa pa ng napakarami nating mga kababayan. Anong sabi dito sa aklat ng Levitico na aking binasa? Kung susundin ninyo ang aking mga utos, hindi kayo magugutom. Hindi magkakaroon ng tinatawag na piskil. Hindi magkakaroon ng tinatawag na tagtuyot dyan sa ating bayan at sa ibang mga bansa. Pero hindi. Kailan lamang dito sa telebisyon, I don't know, but perhaps they will say, oh, we do not know. Sa Channel 7, and I can bluntly emphasize, Channel 7, kasangkapan kayo ng Antikristo. Kasangkapan kayo ni Satanas. Bakit? Bakit ipinakikita ninyo sa telebisyon na nangagsasayaw yung mga tagapagsayaw ninyo na bit ang mga yung mga rebulto ni Santo Niño, isinasayaw ninyo. Lahat. Para ano? Para purihin si Santo Niño, para ipakilala sa mga bata at sa mga nanonood na mayroong Santo Niño kayo. Para ano? Kapaimbabawan. Tapos, pakitang tao, kapaimbabawan. And then you will inculcate that thing unto the minds of the children. And then these children will grow old, and then what you have emphasized and what you have shown them, they will rigidly follow up to their death, and you bring them to damnation. Dinadala ninyo sila. Saan? Sa impyerno. Ngayon, sabihin ninyong bakit nagagalit ang inyong tagapagsilta. No. Ito po'y udyok ng banal na espiritu. Sapagkat ngayon ang wika po ng banal na kasulatan, hindi na ito ang panahon ng kahangalan. Buksan na ninyo ang inyong mga kaisipan. Magpunta kayo sa gawaan yung mga rebulto na yan. Yan po ay kinakabayo. Yan po ay pinupukpok. Yan po ay ginuguhitan. Yan po ay nilalagyan ng mata. Tinatapyasan. Katas pinipinta nyo yan, tinatapyasan po yan. Pagkatapos, pabibindisyonan ninyo. Pagkatapos, hahalikan ninyo. Tapos dadalanginan ninyo. Gumagawa ng Diyos. Gumagawa kayo ng sariling Diyos. Ito pong pinag-aaralan natin, ito'y isang napakahalagang bagay at ninanais ng Diyos na muling buksan ang inyong mga kaisipan. Common sense dictates na ang inyong mga Diyos-Diyusan, mga bato, mga kahoy, mga bakal, mga plastic, mga kung ano-ano, nonsense. Walang kabuluhan. Kaya nga't ang sabi sa aklat ng Romano sa Kapitulo 1, and I think the verses is somewhere out there. Anong nakalagay doon? 25. Ang inyong sinasamba ay ang ginawa at hindi yung gumawa. Ang sinasamba ninyo, yung nilalang at hindi yung lumalang. Yung lumalang ang sambahin ninyo. Lahat yan masusupok. Kung yung bato, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, igigiba. Yan pang mga plastic ninyo at mga kahoy ninyo at mga bato-bato ninyong mga rebulto. Kaya nga po, sa napakaliwanag na sinasaad po nitong ating pinag-aaralan ito,
ano po ang sabi sa aklat ng Deuteronomio 6:5, at iyong ang iibigin ng Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ang tanong pa rin po natin, bakit po baga naman ang nag-iisang Panginoong Diyos po lamang ang nararapat nating pakinggan, sundin ng buong puso at ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip at ng ating buong lakas nating mga tao? Bakit? Tanong na rin po natin yan, bakit sa nag-iisa pong Diyos nararapat nating iyukol ang ating tuwirang pagsamba, ang ating lubusang pananampalataya sa Kanya? Basa sa aklat po ng mga awit ni Haring David. Pakinggan ninyo sa 100, sa awit, sa kapitulo 100. 100. At tres. 3a, sa unang bahagi po. Ang sabi po rito at ating mababasa, alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Baka meron pa kayong itatanong, sino ba ang lumalang sa inyo? Sinasabi ninyo, oo, naniniwala ako, meron Diyos. Eto, sinasabi mismo ng ating dakilang Diyos, sapagkat ito'y isinulat sa pamamagitan ng udyok ng Espiritu ng Diyos sa mga propeta na katulad ni Haring David. Na ang wika ni Haring David, alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y sa Kanya. Period. Kaya nga po, tayong lahat ng mga tao, tayong lahat, nilalang pag-aari ng ating dakilang Diyos. Kanino kayo titingin ang utang na loob? Diyan ba sa mga kahoy ninyo? Diyan ba sa mga binibilang-bilang ninyo, mga malili, anong tawag doon? Butil-butil rosaryo. Mga butil, mga rosaryo ninyo. Stampita. Hapon, may nakatabi ko sa bush. Kinakausap ko, si Brazen. Ibig sabihin na, mayabang ho. Bakit, sabi pa niya sa akin, 85 years old na raw siya. Siya pala diakono ng mga Katoliko. Binigyan pa ako ng magazine. Ito niya, you read this. Catholic. Tapos, simple binulong ko sa kanya. I am a preacher. I'm a preacher. You're a preacher? You read this. Pinababasa sa akin. Meron silang magazine. Alam niyo yung magazine na binigay sa akin? Yung Papa! Pagkatapos nandun yung rebulto, nasa ulo na yung rebulto ng Papa. At pagkatapos napakarami nga mga babaeng matatanda na may kandilang hawak. Pagkatapos sila yata nagbabautismo na ngayon. Nakita ko, itinabi ko So that will be one of my reference. At pinakita doon, nakita ko, nagbabautismo nga, may litrato. Ngayon lang nagbabautismo. At ang sabi po nila, nagpapasalamat na niya sila sa Diyos sapagkat maraming nanumbalik kanya sa Katolisismo, 1,500. Ngayon lang sila nagbabautismo. Well and good if that will be accepted by God. It's too late. Pero hanggang nariyan yung mga rebulto ninyo. Nonsense yan. Hindi Diyos ang talagang nagbabautismo sa inyo. Ano pa ang sinasaad ng banal na kasulatan tungkol sa nag-iisa nating dakilang Diyos? Dito rin po sa aklat ng Deuteronomio sa 32-39. Pakinggan ninyo ang napakaliwanag na sinasaad dito. Tingnan ninyo ngayon na ako sa makatwid bagay, ako nga, at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y ang sumusugat at ako'y ang nagpapagaling at walang makapagliligtas sa kamay ko. 32:40. Sapagkat aking itinataas ang aking kamay sa langit at aking sinasabi, buhay ako, magpakailanman. Amen. Alam ba ninyo kung bakit ito
tuwirang nasulat at ipinasulat kay Moses. Ito mismo'y salita ng Diyos, sapagkat maraming mga tao ang dinudiyos ay mga patay. Ano sabi ng Diyos? Buhay ako magpakailanman. Amen. That was why, if you remember in the past weeks that I have been mentioning, and perhaps you might say it has become too redundant on my part. Ano ang aking sinasabi? Ihilera ninyo yung mga Diyos-Diyosan ninyong yan sa harapan ko. Maging yan ay bato, maging yan ay semento, maging yan may kahoy, maging yan man ay plastic. Sisibakin ko, susunugin ko sa harapan ninyo, tingnan ko kung anong magagawa niyang mga Diyos-Diyosan ninyo sa buong katauhan ko, maging sa aking espiritu. I challenge you. Pagkat iisang aking pananampalataya, katulad din ni Apostol Pablo, sino ang laban sa akin? Nalalaman ko, kakampi ko ang aking Diyos. Ang Diyos na buhay, ang Diyos na tunay, ang Diyos na espiritu at katotohanan. At sa 32:40 nga po, napakalakas na kanyang sinabi, buhay ako magpakailanman. Ito po ang pakatanda nating lahat ng mga tao. Paano naman po natin ngayon pinatutunayan ng mga apostol na tanging ang nag-iisang buhay na Panginoong Diyos po lamang ang makatwiran na ating paglingkuran at pagtapatan ng ating buong mga pagkatao? Paano po ito pinatutunayan ng mga apostol? Pakinggan ninyo sa pangangaral din ni Apostol Pablo sa kanyang unang Korinto, versikulo 4, sa kapitulo 4 at ang versikulo ay 7. Sapagkat sino ang gumawa na ikaw ay matangi? At anong nasa iyo na hindi mo tinanggap? Amen. Ngunit kung tinanggap mo, ay bakit mo ay pinagmamapuri na tulad sa hindi mo tinanggap? Ito po, marahil kayo mismo magsasabi, marami kayong kilalang ganitong mga tao. There are many people, even here in the States, kapwa Pilipino rin. Nakakausap namin sa daan, nakikilala namin sa kalye, nakikilala namin sa bus, nakikilala namin sa mga kainan. Alam mo ninyo, porket narito na sila sa Amerika, they are untouchables. Akala mo, sila na mismo ang may-ari ng Amerika. Ang akala mo, hindi na sila maaari pang datnan pa ng kasakitan sa kanilang lupang katawan. Ang akala mo, sila ay hindi na magkakaroon ng mga kabagabagan at suliranin sa buhay. Ano ang sabi ng banal na kasulatan? Ano ba ang nasa iyo na hindi mo tinanggap? At kung tinanggap mo, bakit mo pinagmamapuri? Marami yung ganyan dito sa Amerika. Tandaan po ninyo yan. Arrogante. Mga arrogante, masasamang ugali. Minsan nga po nagtatanong lamang ako Kasabi-sabi po sa akin ay doon kayo magtanong. Pilipino. Gano'n na yung sabi mo, tatay, pasensya na ho kayo, hindi ko po alam. Kasabi-sabi, doon kayo magtanong. Siguro akala doon kayo Mexicano. Pero hindi naman maaari nga kayo maging Mexicano. Natural na ako'y sikula po. Ngayon, ano po ang nasa sa banal na kasulatan? Ito po ay isang tanong na nagpapaliwanag sa lahat ng tao na anuman ang kalagayan natin sa sanglibutang ito ay pawang mga kaloob po sa atin ng ating dakila at mahabaging Diyos. Amen. Tandaan po natin yan. Alam po ninyo, this you cannot deny. There are friends of yours, there are relatives of yours, and even your loved ones. When in their times of their bereavement or in their times of their serious problems, what do they have in mind? They seek the assistance of God. Sabi nung malakas, hindi naaalala ang Diyos. Nung malakas, nasa kasino. Nung malakas
nasa mga aliwan. Nung malakas nasa sine. Nung malakas nasa mga, anong tawag dito? Sa mga jigs. Ang tawag ko rito sa mga kasayahan jigs. Liwa-liwan. Liwa. Yung mga aliwan, excursion, etc. etc. Dito po, kung gusto niyo magpunta sa casino, pupunta lang ko kayo sa isang supermarket dito. Meron ng malaking bus doon, air condition. Sasakay na lang ko kayo ron, ihahatid kayo sa casino. Sa casino pagdadalang kayo rin. Napakaraming tao po nagpupunta ron. Bedo na ibig doon. Naku, lalo na ako kung araw ng linggo. Na hindi nila nakikilala o naalaala yung magmula ng Lunes hanggang Sabado ay pinagkaloob sa kanila ng Diyos ang kanilang buhay na puspos ng tinatawag na kalakasan, walang sakit, walang mabibigat na mga problema sa buhay. At pagdating ng linggo na hinahanap ng Diyos na siya ay papurihan at siya ay pasalamatan, darapat pupunta sa tinatawag na mga kasino at mga aliw-aliwan. Ganyan ang buhay dito sa Amerika. They work from Monday to Friday and from Saturday to Sunday. They spend what they have earned from that said week. Yan ang buhay dito sa Amerika. Kaya nga po dito sa ating pinag-aaralan ito, napakaliwanag po. Napakarami pong mga taong hindi kumikilala na ang lahat ng mga bagay ay pawang kaloob ng Diyos. Kaya nga, this, I challenge you and this you cannot deny. Kapag meron ng karamdaman, kapag may mabigat ng mga kabagabagan at suliranin sa buhay, anong ating naririnig? Sa television lang, pinakikita Panginoon ko, bakit po naman ganon? Bakit ganit sa amin pa nangyari ito? Bakit sa anak ko pa? Etc. etc. Nalimutan ang nagbibigay ng lahat ng bagay sa mga tao. Kaya nga po, hindi po galing sa mga Diyos-Diyusan na pinaglilingkuran ng mga taong naglilingkod. Ito po ay ugaling pagano. Ito po ay Diyos-Diyusan na sadyang ang mga taong sumasamba rito, gumagawa rito, naglilingkod nito, talaga pong walang Diyos. At talaga pong ito ay talagang muhing-muhi ang Diyos dito. Kaya nga po, hindi po galing ito sa mga Diyos-Diyusan na pinaglilingkuran hanggang ngayon yan sa ating bansa at sa buong sanlibutan. At nakalulungkot po, kalibhasa po dito sa California, maging dito sa, what is the next state here? Arizona, New Mexico, even after Texas, because of the influences of the Mexicans, na sarado katoliko, santamba ko ang mga katoliko rito. Napakarami ho ritong rebulto. Dala-dala nitong mga Meksikanong ito. Why? Mangyari nga, yung mga pare na nagdala sa atin yung mga santo-santo niya, mga rebulto niya, galing din ho rito sa Mexico yan. Tatandaan niyo yung galleon trade. Yan din ho ang naging impluensya. At yan ho ang pinanggalingan at dito halos lahat ng bansa sa South America. Dala ng Espanya yan. Dala ng Espanya ho yan. Yan po ang katotohanan yan. Kaya ito sana ang tuwirang sana'y lubusang mamulatan at lubusan ng matanggap, makilala na ang kamalian ito. Na hanggang ngayon, kayo po ay walang Diyos na sinasamba. At sa katunayan, muhing-muhi po ang Diyos sa mga taong hindi siya kinikilala at hindi siya iniibig ng lubusan. Katulad ng ating pinag-aaralan ngayon. Ngayon, talaga po bagang walang magagawa ang mga Diyos-Diyusan? Babasahin po natin kung paano ginagawa o kung paano nangyayari itong mga Diyos-Diyusan. Kung paano ang ginagawa ng mga tao rito. Dito rin po sa aklat ng mga awit ni Haring David. Pakinggan ninyo ang damdamin ng Diyos nang ito ay tuwirang ipasulat niya kay Haring David. Ang sabi po rito sa 115:4, ang kanilang mga Diyos-Diyusan ay pilak at ginto. Naku, totoo ho yan. Hindi ba yung mga rebulto dyan sa mga simbahan? Maging ho sa mga bahay-bahay Makikita niyo talagang nagkikintaban Kaya ninanakaw.
ang kanilang mga Diyos-Diyusan ay pilak at ginto. Ay, totoo nga po, kaya nga ito ninanakaw. Kailan lamang may nabalita kami sa TV rito, ninanakaw na naman yung isang rebulto yata dyan sa Pilipinas. Ewan ko kung saan simbahan yun. Ano pa? Yari ng mga kamay ng mga tao. Ito ho, makakala ninyo yung sinabi ko kanina, sa bibig ko lamang. Yari sa mga kamay ng mga tao. Yan ho sa Paite. Punta kayo, makikita nyo, marami dyan. Sila'y may mga bibig. 115.5 na po ito. Sila'y may mga bibig, ngunit hindi sila nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila mga nakakakita. 115.6. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nangakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nangakatatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakalalakad. Abay, totoo to sila ang binubuhat Di ba ito, iniikot ng bayan, tapos dinadala ulit dun sa loob ng kanilang simbahan. Kinapasya. Binubuhat to ito At alam niyo doon sa amin, isang kapatiran natin sa mataas na kahoy Ako, sana'y nakikinig siya. Naging saksi ko po yan dahil naging bisita ko. Araw ng piyesta doon sa amin sa Victoria, Laguna. Sabi ko sa kanya, yan, dadaan ng prosesyon, hihinto sa tapat kami yan. Tignan mo kapatid kung anong kanilang gagawin. Ako na may tumalikod at yung kapatid, nakatingin. Sabi nga niya, Kapros, bakit nga ganun? Aba, yung mga laseng na nagdadala ng kanilang rebulto, pinanik yung rebulto. Yung isa kinuha pala yung daliri. Totoo po ito. Meron po ako saksing mga kapatid. Mga taga-mataas na kahoy po yan. Meron po Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus yan. Sa mataas na kahoy sa Batangas. Nangagsasalita man sila sa kanilang ngala-ngala. Abay, pipihod naman talaga yan. Meron ba kayo nakitang rebulto o mga santo ninyo na nagsalita? Pag may nagsalita niya, ginagtakbuhan kayo. Sa totoo lang. Pag may nagsalita na rebulto, nag-Diyos-Diyosan ninyo, ano ang gagawin ninyo? Mabilis pa kasi alas 4, sigurado magtatakbuhan kayo mumu. Sasabihin ng mga bata, mumu. Kaya nga po, anong sabi ng banal na kasulatan pa rin sa 115.8? Maliwanag ang salita ng Diyos. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Bawat tumitiwala sa kanila. Amen. Anong ibig sabihin nito? Katulad kayo ng mga rebulto ninyo. Wala na kayong kaisipan. Kaya anumang pangangaral namin, kami pang masama. Pinipilit namin iligtas ang inyong mga kaluluwa, kami pang masama. Nung minsan nakarinig kayo ng katotohanan sa amin, anong sabi ng isang Katoliko, igalang naman ninyong aming pananampalataya. Bakit pa igagalang ang pananampalataya ninyo? Pananampalatayang Satanas meron kayo. Derechahan na. Hindi na ito ang panahon ng hilutan. Hindi na ito ang panahon ng pagbibigayan. Ito na ang panahon ng kahalan na dapat maalis sa ating mga kababayan. Liwanagin na ninyo yung mga kaisipan. Kahoy lamang yan. Sunugin na ninyo yan. Yung hipag ko, kung hindi ko pinasunog yung nakaribulto yung nakaupo pa. Kay itim-itim, nandun sa salas. Ano sabi ko? Hanggang hindi mo inaalis yan sa pamamahay mo. Puro suliranin, puro kabagabagan. Ngayon, yung isang anak niya, nandito na sa Amerika. Inalis niya siguro, perhaps that was 15 years or so ago. Inalis niya. Inalis niya yun. Nabi, ito papasok ako, nakaupo. Parang nagsasabi sa akin, tuloy ka, Kapros. Pero mo, ribulto, nakaupo. Pagpasok mo ng salas hanapin ko sila Yung kaganang makikita, nakaupo, rebulto. Parang nagsasabi sa akin, tuloy ka, Kapros, baka ibalibag kita. Kaya nga po, pagpasensya na niyo dapat, mga 2 talata na po lamang, ang atin pa rin pong maitatanong. Saan natin itinatalaga ng Diyos ang lahat ng mga taong nadaya sa mga paglilingkod na ito, sa mga Diyos-Diyusan, ayon na rin po sa Biblia. Saan kayo
patutungo. Ito po, Diyos, hindi namin kayo hinahatulan. Lahat ng mga sumasamba, lahat ng mga nagtitiwala sa mga Diyos-Diyusan, sa mga rebulto na yan, dyan sa mga binibilang ninyong mga beads na yan, mga nagbabasa ng mga paulit-ulit na yan, saan kayo patutungo? Basa sa 2 Tesalonica, Kapitulo 2, at ang versikulo 9. Siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas, na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan. 2:10. At may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak, sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila ay mangaligtas. Ano ang sagot? Dito rin po sa 2:11. At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Ano po ang sabi? Upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. At sa 2:12, upang manghahatulan silang lahat na hindi nagsisisampalataya sa katotohanan, kundi nakalulugod sa kalikuan. Kayo na po ang bumasa at baka sabihin ninyo, ay isipan lamang ng inyong abang lingkod. Sulat po ninyo, saan mapupunta itong mga sumasamba, itong mga dumadalangin, itong sumasampalataya sa mga Diyos-Diyusan? Apokalipsis 21. At ang versikulo ay 8. Siya lamang po ang aking masasabi, lahat kayo sa dagat ang apoy o impyerno. Basahin po ninyo. Lahat ng mapagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Ngayon, sino po ba naman ang tunay na Diyos na nag-uutos sa ating mga tao na siya'y ating iibigin ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, ng ating buong lakas at ng ating buong buhay? Ito po ang ipaglilingkod ni kapatid na Junior Gonzales po. Atin pong patuloy na pasalamatan ang ating Panginoong Hesukristo na walang sawa po na nagbibigay ng buhay, kagalingan at kalakasan sa inyo pong mga hamak na mga tagabasa. Una na nga po ang ating kapatid na Prospero Gonzales na binigyan po ng tibay, lakas ng loob, lakas ng boses para ito po ay maisigaw sa buong mundo. Sa katotohanan po, mga magulang at mga kapatid, ito pong ating pinag-aaralan, Marcos 12:30, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Wala pa po sigurong tinatawag na tao hanggang ngayon, 2015, na nakakaganap na nito. Ito po ay utos ng Diyos. Iibigin natin ang Diyos buong puso. Makinig po tayo mga kapatid. Buong pag-iisip, buong kaluluwa, buong lakas natin. Hindi po pwedeng maghiwalay ang isip ng tao sa kanyang puso o humiwalay sa puso ng tao ang lakas ng kanyang katawan, lalo na nga ng kanyang pag-iisip. Nang ituro ito sa atin ang unang nagsalita, ang pag-ibig po sa Diyos buong pagkatao. Kung bakit po nasabi ko, wala pang nakakaganap nito hanggang ngayon, 2015. Umpisahan mo sa halamanan ng Eden. Itong si Eva at si Adam, naroon na sa paraiso ng Diyos,
mga kapatid, at ibig ng Diyos, buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, hindi ginamit ni Eva yung kanyang isip. Nang makita niya yung ahas na nagsinungaling sa kanya, kainin mo yan. Sapagkat pag kinain mo yan, magiging Diyos ka na rin. Mga tagapakinig. Hindi po ginamit ni Eva ang kanyang isip. Kung ginamit ni Eva, gayon din ni Adam, ang kanyang isip at pinag-aralan niya yung tukso ng Diablo, marahil hindi po itinapon sa labas ng paraiso, kaya hanggang ngayon, magmula kay Eva, magmula kay Adam, hanggang ngayon, tayo po naroroon sa tinatawag na kahatulan na kamatayan, kaya tayo namamatay sa laman, at pagkatapos sa laman, may ikalawang kamatayan, ang kamatayan sa impyerno. Wala pong nakakaganap nito. Kung bakit ko po ito sinasabi, ang Diyos nakakaalam kung paano sisirilo ako. Ako ba? Ikaw ba, kapatid na Cirilo, nakakagawa ka ng utos na ito? Nalalaman po ng Diyos. Hindi ko po pwedeng sabihin sa inyo, sasabihin ninyo sa akin, ako ay isang paimbabaw at ako ay isang sinungaling. Bakit? Ang lahat ng tao ay nangagkakasala. Kung ako'y nakaganap na nito, buong puso, buong lakas, buong buhay, buong pag-iisip ko, wala na ako sa lupa. Meron lang 2 tao ayon sa banal na kasulatan na nakagawa nitong utos na ito, kaya sila tinangay na sa paraiso. Hindi na namatay si Enoch at si Elias. Anong dahilan? Nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Naiintindihan ba ninyo? Kaya hanggang ngayon ako po nalalaman ng Diyos. Kung ako'y nagkakasala pa rin, o kung ako'y nakakagawa ng buong puso, buong lakas, buong isip, pero palagay ko hindi pa rin. Mga kapatid, naririto pa ako, nakikita pa ninyo ako. Pero yun po ang hinahangad namin sa loob ng iglesia, na kami po makarating sa kalooban o sa kalwalhatian ng Diyos. Ibig naming maabot yung ipinapaabot sa amin, na kami po ay makagawa ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong buhay namin sa utos na ito ng Diyos. Ang wika sa atin kanina sa Deuteronomio na binasa ni kapatid na Prospero, ako ang Diyos na buhay, magpakayi kailanman. Walang kamatayan ang Diyos. At pagkatapos nga na maliwanagan natin sa bibig ni kapatid na Prospero, ang napakagandang aral na ito, ang tanong na iniwanan, sino ba ang Diyos na buhay na magpakailanman walang kamatayan? Na iibigin natin. Makinig tayo mga kaibigan na bagong tagapakinig. Iibigin natin buong puso, buong lakas, buong isip, buong buhay, buong pagkatao. Sino ang Diyos na ito? Pabayaan ninyo ang banal na kasulatan ang sumagot sa ating mga katanungan. Buksan po muna natin ang San Juan 14:15. Kung ako ay inyong iniibig. San Juan po ito, ang nagsasalita ang Panginoong Hesukristo. Sino ba yung Diyos na dapat nating paglingkuran ng buong pagkatao? Hindi yung mga, huwag kayong magagalit, mga Katoliko, Hindi po kami nagagalit sa inyo, hindi namin kayo sinisiraan. Ito para sa inyo. Hindi po si Birhen Maria, hindi po si Kalunsad, hindi po si Lorenzo Ruiz, hindi po ang mga papa sa Roma, hindi ang mga Katolikong mga pare na sinasambat niluluhuran ninyo, mga patay, ang mga iba naman buhay pa. Kamukha ng mga papa, ginagawa na ninyong Diyos. Hindi po ito ang Diyos, sapagkat itong pinaglingkuran ninyo, pinaglilingkuran, pinagproprosesyon ninyo, ayon kay Propeta David, binasa ng unang nagsalita, 115 ng awit,
sa kanyang mga talata, ang inyong dinidiyos, may mata, hindi makakita. May paa, hindi makalakad. May kamay, hindi makahipo. May bibig, hindi makapagsalita. Paano kayo ililigtas? Mga kapatid at mga magulang, kung ang pinaglilingkuran ninyo ay mga patay na Diyos. Kaya nga, sino ang Diyos na ito? Na walang kamatayan? Ibalik natin sa San Juan 14:15. Kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Sino po ang nagsabi dito? Ang Panginoong Jesucristo. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ano ba sinasabi ng Diyos? Ecclesiastes 12:13. Yung Diyos na binanggit ni kapatid na Prospero, nagsalita sa bansa ng Israel, bago ibinigay ang lupain na binubukala ng pulot at gata, sinabi ng Diyos, ang lahat ng bagay ay narinig, matakot na kayo sa Diyos, sundin ninyo ang kanyang mga utos, ito ang buong katungkulan ng tao. Sa makatwid yung Diyos na yon, mga kapatid, sinabi ng Panginoong Jesucristo na susundin ang utos ng Diyos, kung iniibig ninyo ako, susundin ninyo ang aking mga utos. Ito po hindi sinabi, makinig kayo mga kapatid, hindi po ito sinabi ni Abraham. Hindi po sinabi ni Moses. Hindi po sinabi ni Apostol Pablo. Hindi mababasa sa Biblia yung 12 apostol nagsabi, sumunod tayo sa utos ni Pedro, sumunod tayo sa utos ni Matias, sumunod tayo sa utos ni Bartolome, sumunod tayo sa utos ni Maria. Wala! Iisa lang ang nagsabi nito. Magmula Genesis hanggang sa Apokalipsis, ang Diyos na buhay, kailanman hindi namatay. Sino ito? Ang ating Panginoong Jesucristo. Totoo ba yan? Ako at ang Ama ay iisa. Kapitulo 10, versikulo 30. 8:24 na ng San Juan, sinabi ng Panginoon, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Ang wika ng Panginoong Jesucristo, mamamatay kayo. At ang kamatayan niya sa impyerno. Bakit mamamatay ang tao? Kung hindi ninyo sasampalatayanan na ako nga siya. Sa Bibliang English, King James Version, John chapter 8 and the verses 24, I say therefore unto thee, that thou shalt die in your sin, if you believe not that I am He. Sino ba yung He? 8:27, they understood not that Jesus spake to them of the Father. Hindi nila naunawaan. Tinutukoy ni Jesus, pag hindi kayo kumilala, sumampalataya, ako nga siya, mamamatay kayo sa inyong kasalanan. Kaya kayong mga Katoliko, kayong mga Protestante, kayong mga iglesia ng tao, kayong mga iglesia kung ano-anong pangalan ninyo, mga kapatid, na itinatawag ninyo sa inyong pinaglilingkuran na mga iglesia at mga Diyos-Diyusan, mamamatay kayo. Pag hindi ninyo tinanggap ang Panginoong Jesucristo, siya ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, na nagkatawan tao. Iibigin natin siya ang Panginoong Jesus. Buong puso, buong lakas, buong isip, at ating buong buhay. Kaya nga ako nalulungkot sa mga kapatid sa iglesia, kamukha ng sinabi ni Apostol Pablo, nalulumbay ako, nalulungkot ako, dahil sa iglesia. Maski nung panahon ni Apostol Pablo sa Korinto, kung babasahin ninyo ang Korinto, may mga kapatid nagbubuntalan pa rin. May mga mag-aanak sa iglesia ng Diyos, nagmumurahan, nagsisigalutan, nag-aaway-away. Mayroon pang mga kapatid, mga magulang, marahil, kung hindi ako nagkakamali, nagsusugal pa rin. Sa huling araw na ito, ang maraming kapatid, bumibili pa rin ng ticket ng Superstake. Bumibili pa rin ng mga ticket ng loterya. Nagmumura pa rin, nagbababae pa rin, naglalasing pa rin, lahat ng kalayawan. Tapos sasabihin mo, anak ka ng Diyos. Iglesia ka ng Diyos. Kaya dito po, sa iglesia ng Diyos, wala kaming hinahatulan. Kahit na kapatid sa iglesia,
kahit anak ko, kahit asawa ko, kahit si kapatid na Prospero, kung hindi niya na iibig ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong buhay, sasabihin ko sa kanya, huwag ka nang maglingkod, sayang ang mga oras mo. Wala pong palakasan dito. At lahat po rito haharap sa hukuman ng Panginoong Jesucristo. Kaya lang ako masigasig na naglilingkod sa aking Panginoong Jesucristo sapagkat tapat ang kanyang pangako. Tapat maging ang mga apostol na tulad ni Pablo na nagsalita sa Romanos 8:1, wala nang ano pamang hatol ang mga nakay Kristo Jesus, mga kapatid, na hindi na lumalakad sa mga gawa ng laman. Hindi na bumibili ng ticket sa sweep steak. Hindi na naglalasing. Hindi na nambababae. Hindi naglilingkod sa mga larawan at mga Diyos-Diyosa. Nakamuhi-muhi sa paningin ng Diyos. Sa iglesia ng Diyos, binabanal, sinasakdal, o ginagawang sakdal ang kaluluwa, buong pagkatao ng isang tao kapag sinusunod niya ang utos ng Diyos, buong puso, buong lakas, buong isip, at ng kanyang buong buhay. Ang paglilingkod sa Diyos, hindi biro-biruan, mga kapatid. Gawin ko ng halimbawa, si kapatid na si Rilo ninyo, ako ngayon, tinuturuan ko kayong masama yung mga gawa ng laman. Eh kung makikita ninyong nambababae pa ako. Halimbawa, kung ako raw ay may babae, maraming chismis, meron daw akong tinetext na babae. Eh bakit kayo nagsasalita ng ganyan? Bakit hindi ninyo isipin yung mga itinuturo sa inyo at yung isinasa kabuhayan ni kapatid na si Rilo, pag-ugnayin ninyo kung si kapatid na si Rilo nga ninyo'y babaero pa rin, naglalasing pa rin, bumibili pa ng ticket ng sweep steak, o si kapatid na si Rilo nabubuhay ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas, araw-araw sa paglilingkod sa Diyos. Mga kapatid at mga magulang, diyan ko kayo hinahamon. Hindi po ako katulad ng mga obispo o mga mangangaral na nakikita at nababasa natin sa Pilipinas. Iglesia daw ng kabanal-banalang iglesia ng Diyos. Makita mo yung anak niya, pinatay niya, anak niya sa babae niya, yung babae niya, diakonisa niya. Pagkatapos, mga kapatid, pinagsasaksak niya, inilagay niya sa tinatawag na cabinet para huwag mabulgar ang kanyang ginawang karumal-dumal na gawain. Nadyari yan! Iglesyang kabanal-banalan. O yun naman mga pare. Ilan ang mga pedophile sa mga pare na nakikita at nalalaman nating hayag sa mga pahayagan. O yung obispo. Yung obispo ng iglesia ng tao. Mga magulang kung ilang ulit idinimanda ng mga korista, batang-bata, ginagahasa niya. Pagkatapos magsasabit, magtuturo, iibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong buhay, ang wika ng Panginoon. Makikilala ninyo sila, mga kapatid, sa kanilang ibinubunga. Kaya tayo makikinig. Sa pakikinig ng gagaling ang pananampalataya. Dito po inaliwanagan natin ang Diyos na nagtuturo sa atin. Mga kapatid at mga magulang, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob ng bansa ng Israel, ang Diyos ng mga propeta, sa huling araw na ito, 2015, siya po ang ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang itinuturo sa atin ng Diyos sa umagang ito. At paano huling-huling tanong, paano pinatutunayan ng Panginoong Jesus na siya nga yung Diyos ni Moses, ni Abraham, ni Jacob, mga kapatid at mga magulang na walang kamatayan, na talagang siya ang Diyos hanggang ngayon, 2015 na, siya pa rin ang aming pinuno. Basahin po natin ang itinuturo ng Santong Sulat. Sa kanya pong San Mateo, huling-huling talata mula sa aklat ng Mateo. Hayaan ninyong basahin ko ito para lubos tayong maliwanagan.
sa kanyang kapitulo 28 at versikulo 20, na ituro ninyo sa kanila, ang Panginoong Hesus ang nagsasalita, na ituro ninyo sa kanila na kanilang gadapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. Bago pumanik ang Panginoong Hesukristo pagpanhik sa langit, pinagbili na niya ang kanyang mga apostol. Magsihayo kayo sa buong sanglibutan. Ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo. Ang sumasampalataya at mabautismuhan. Saan ba bautismuhan? Sa Katolisismo ba? Sa Protestantismo ba? Sa Iglesia ba ni Manalo? Sa Iglesia ba ng Diksyonaryo ng Biblia? Ang sumasampalataya at mabautismuhan sa pangalan ng Ama, Diyos, sa pangalan ng Anak, Kristo Jesus, sa pangalan ng Espiritu Santo. Ano ang Espiritu Santo? Sa 63. Ang mga salita na sa inyo aking sinasalita, pawang Espiritu at pawang buhay, sa makatwid sa Iglesia ng Diyos, kay Kristo Jesus, sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, ang mailubog, mailibing ang kanilang pagkatao sa ilalim ng tubig, immersion. Baptism is immersion. Mga magulang at mga kapatid ay maliligtas, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ayaw sumampalataya, parurusahan, saan? Sa impyerno. At sinabi nga niya sa mga alagad, ituro ninyo sa kanila, 28:20, ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. Ayan, buong puso, buong lakas, buong buhay, buong pagkatao ninyo. Mga kapatid, tandaan ninyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi. I will be with you forever, eternal, hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Amen. Ito po ang naliwanagan natin sa umagang ito. Mga kapatid, ang Diyos ng mga propeta, siya ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang obispo namin. Siya ang nangangaral sa inyo. Mga kaibigan, buksan na ninyo ang mata ng inyong mga puso. At dito sa Iglesia ng Diyos, magaang ang pamatok. Wala tayong tinatawag na sapilitan dito. Hindi namin kayo pipilitin. Walang abulo yan na sapilitan. Mga kapatid at mga magulang, kung gusto nyo tumulong kayo. Pero bago nyo kami tulungan ninyo ang inyong asawa, ang inyong mga anak, ang inyong mga mahal sa buhay. Charity begins at home. Dumiretso na kayo sa pagtulong sa mahihirap, sa mga pulubi. Huwag ninyo kaming intindihin. Hindi kami kamukha ng mga iglesia ng tao. Hindi kami nagtuturo na tuwing birthday namin, bigyan nyo kami ng tinatawag na envelope. Mga kapatid, hindi namin kayo tinatakot na kung hiwalay kayo sa amin, hiwalay kayo sa Diyos. Wag! Huwag kayong sumama sa amin, kapatid na prospero. Sumama kayo sa ating Panginoong Jesucristo, mga magulang at mga kapatid, at tuturuan kayo ng Panginoon kung paano natin lahat siya maiibig ng buong puso, buong lakas, buong buhay. Ito nawa ang ipagpala sa ating lahat, magmula ngayon at magpakaikilanman. Muli tayong maghahandog sa Diyos na isang may klet, may spiritong awitin. Pinakikiusapan kong pangunahan tayo sa panalangin na may pagpapasalamat ni kapatid na Rosita. Maghahandog ng abuloy si kapatid na BJ. Tatayo tayo, awitin natin ang numero 14, ikalawang estrofa at koro po lamang. Kung ang buhay natin tigib namin ito, huwag mong lilimutin, dumulong kay Jesus, di ka babayaan sa dusay malugmok na ang pasanin mo ay maitaguyod. Himayan ang dibdib, huwag ka
Panginoon po naming Diyos, Panginoon namin Diyos. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya nga po. Amang banal, aming pong sama-samang muling iniluluhod ang aming mga tuhod. Siya nga po. Nagpapasalamat po kami, Amang Diyos at nananampalataya na Ikaw po ang muling nagkaloob sa amin ng pamamatnubay sa umagang ito ng aming pong pagkakatipon. Siya nga po. Higit na nga po, Panginoon naming Diyos, talos mo po, Ama, ang laman ng aming puso't kaisipan na kapag sumasapit nga po ang ganitong mga araw sa aming mga buhay. Hangad po namin, Ama, na Ikaw po ay aming mapapurihan. Maluwalhati po namin, Ama, ang ipong banal na pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Amen. Panginoon po naming Diyos, nagpapasalamat po kami, Ama, sa mga aral na muli mo pong niloob na maipahayag sa amin sa umagang ito ng aming pong pagkakatipon. Siya nga po. Mga aral na lalong nagpapalakas ng aming pananampalataya na Ikaw nga po, Panginoon, ang nag-iisang Diyos na buhay magpakaikailanman. Amen. Na dapat po namin, Panginoon, na sa tuwi-tuwi na'y pasalamatan, papurihan, habang kami po, Panginoon, ay naririto at pinagkakalooban mo po ng aming mga buhay. Siya nga po. Panginoon po naming Diyos, itulot mo rin po, Ama, na ang mga aral mo pong ito'y makarating sa bawat dako kung saan naroroon po ang mga tao na nakikipagkaisa sa amin sa mga ganitong gawain. Amen. Loobin mo po, Panginoon, na mabuksan po ang kanilang puso't kaisipan na Ikaw nga po ang nag-iisang Diyos na dapat nila amang paglingkuran, pasalamatan sa tuwi-tuwi na, upang sa gayon, Ama naming Diyos, kami po, Ama, ay pagkalooban mo po sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon po naming Diyos, sa umagang hapong ito, Ama, ano pa po, Panginoon, ang aming mahihiling sa aming mga buhay? Pinagkalooban mo po kami, Panginoon, ng pananampalatayang higit namin po amang kailangan sa aming mga buhay. Amen. Na ito po, Ama naming Diyos, ay amin po amang madala hanggang sa kami nga po, Panginoon, ay makita mo po, Panginoon, sa bawat isa sa amin na madala namin ito, Panginoon, hanggang sa huling sandali ng aming mga buhay. Amen. Na Ikaw po, Panginoon, ang nag-iisang Diyos na dapat nga po namin amang paglingkuran. Lalo't, Ama, higit naming ipinagpapasalamat ang iyong pong pagpapalat pamamatnubay na amin pong nadarama sa lahat po ng aming mga mahal sa buhay, Siya nga po. na hindi mo po, Ama, pinababayaan. Amen. Bagamat, Panginoon, talos mo po, Ama, ang nagaganap sa buong sanlibutan. Naroon din po naman, Panginoon, ang iba't ibang mga kadahilanan na sumasapit din po naman, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kamag-anakan, ang mga kalungkutan. Dala po palibhasa na kami nga po, Panginoon, ay naririto pa po sa magulong sanlibutan. Amen. Panginoon po namin, Diyos, gayong paman, Ama, kami po'y nananampalataya at nananalig na sa anumang kaparaanan. Sa amin pong mga pananalangin ay hindi mo po kami ang mga pababayaan. Amen. Patatagusin mo po, Panginoon, ang iyong pagpapalat pamamatnubay sa lahat ng aming mga mahal sa buhay. Amen. Sa lahat po ng aming mga kamag-anakan, sa aming mga kapatiran, at sa lahat po ng mga nakikipagkaisa sa amin sa mga ganitong gawain, ay amin pong idinadalangin sa iyo, Ama naming Diyos, na huwag mo po sana kami amang pababayaan, anuman po ang sumapit sa kalupaan, sa mga araw pang mga darating sa aming mga buhay. Amen. Panginoon po naming Diyos, amin din po amang pinananalangin ang mga lingkod mo po na sa tuwi-tuwi na, Panginoon, ay kinakasangkapan mo po sa mga ganitong gawain. Nagpapasalamat po kami, Ama, na pinagkakalooban mo po sila ng kalakasan ng kanilang mga pangangatawan. Amen. Binibigyan mo po sila, Panginoon, ng mga tinig
ng kaliwanagan na tumitimo, Panginoon, sa puso't kaisipan ng mga nakakarinig ng iyong mga katotohanan. Panginoon po naming Diyos, wag na wag mo po, Ama, silang pababayaan. Samot dalangin namin, Ama, pagkalooban mo po sila sa tuwi-tuwina ng kalakasan ng kanilang pangangatawan. Magamit mo po sila, Panginoon, sa pagpapahayag ng iyong katotohanan. Nang sa gayon, Ama naming Diyos, marami pa pong mga labing pumulit dumalhati sa iyong banal na pangalan. Panginoon po naming Diyos, talus mo po, Ama, ang lahat sa aming mga buhay. Wala po kami, Amang, maililihim sa iyong makapangyarihang paningin. Talus mo po, Ama, na kami man ay nakagagawa ng mga bagay na may kahinaan sa aming mga buhay. Nasusumpungan mo kami, Panginoon, na nakagagawa ng mga kasalanan. Gayunpaman, Ama naming Diyos, samot dalangin namin, Panginoon, alang-alang po sa banal na pangalang ikinapit mo po sa bawat isa sa amin. Patawarin mo po kami, Ama, at linisin sa lahat ng aming mga nagagawang mga kasalanan. Panginoon po naming Diyos, sa umaga nga pong ito, Ama, kami po'y muling sumasampalataya na ang iyo pong mapagpalang kamay ang lagi po namin, Panginoon, nakaalakbay sa araw-araw ng aming mga buhay. Panginoon po naming Diyos, amin po amang sinasampalatayanan na ang lahat ng mga bagay, sampu nang hindi na po nasambitla ng iyong lingkod, mga kahilingan, mga samot panalangin ng bawat isa sa amin, ay amin pong sinasampalatayanan na kung iyo pong loloobin ay aming kakamtin sa aming mga buhay. Ang lahat ng ito, Ama, magalang ko pong isinasamo, idinadalangin sa iyo, Amang Diyos, Kristo Jesus, na amin pong nag-iisang Diyos na tagapagligtas. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagbibigay buhay at lakas sa banal na gawain siyang tumawag at nagtiis ng hirap. Kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mong buhay at lakas. Dalangin namin sana ay maging dapat tanggapin mo, Diyos ko. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama naming lubhang banal, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang aming tanging Diyos na gumagabay sa bawat sa amin. Panginoon, muli sa umaga ito na nag-include kami sa iyong harapan at kami po nakinig niyo po mga ganitong mga aral. Kaya po Panginoon, muli kami nagpapasalamat Panginoon sa mga aral na ito at sa lahat ng makabutihan sa bawat sa amin. Tanggapin niyo po sa inyong harapan ang mga saping amin na pagkayanan, na nawa ito po ay magamit po niyo pong kapangaswaan, makatagod sa lahat ng mga tao na nangailangan, at higit sa lahat, Panginoon, sana po ang mga salapi ito ay maging kasangkapan sa paghasig po yung mga aral sa ibabaw ng sanlibutan. Amin lang po sa Panginoon sa iyo, na sana huwag na kabagsak kong sasawaan, at sa mga susulugan ay mabuhay, makita niyo po kami naglilingkod at umaat po ng mga may kasiglahan. Laki, Panginoon, ay mapanalangin ang mga lalaking tinagod niyo po, Panginoon, sa umaga ito upang maghatid sa amin ng ipamabala na maaral. Panginoon, bibigyan niyo po sila ng mga katalinuhan at ng mga kalakasan na bumula pa po sa ipong malakay taasan. Muli, Panginoon, sa umaga ito magkakawala kayo mga magkakapatid. Ang iba sa amin tutungo sa kanilang matahanan, ang iba tutungo sa kanilang paghahanap buhayan. Loobin niyo po, Ama, marating namin ang aming patutunguhan na ligtas sa lahat ng mga kapahamakan. Panginoon Diyos, marami kami mga kailan, Ama, dapat kami maasa na mga ito'y idadalig din po sa amin. Kaya po ang lahat ng mga bagay, maghanap po namin hiling. Sa dakilang po pangalan, Diyos Kristo Jesus namin, Diyos at dakilang tagapagligtas. Amen. Ang Ama ay walhatiin anak ating
At ngayon, sa pagkasangkapan ng Diyos sa kanyang hamap at walang kakabukabuluhang alipin, tanggapin po nating mga magkakapatid sa umagang ito ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu, tunawaang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa araw na ito, hanggang sa lahat ng ating mga kabiyak, ating mga anak, mga manugang, mga po, kasangbahay at mga kamag-anakan sa lamang, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa gagawin nating paglalakbay sa araw-araw sa paghanap ng ating ikabubuhay, hanggang sa ating pag-uwi sa ating mga tahanan, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin mga kapatid, purihin ang pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Ako kay Jesus sa hawak sa Ating kahinaan, Si Jesus ang pag-asa ating bulan. Wala nang ibang ngalan Dapat tayong pagsaligan. Diyos Kristo, Jesus tunay na tunay. Ako'y ahawak kay Jesus at tukso'y lalaban. Ako'y ahawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y ahawak kay Jesus, hindi iiwalay ang kamay ni Jesus.